And the same day, Mark 4:35, when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm. Ang lahat magsabing great storm. Great storm. Hindi lang basta bagyo, kundi malaking bagyo, mga kapatid. There arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. So hindi basta-basta, mga kapatid, yung kanilang bangkang sinasakyan ay puno na ng tubig. It was full. And he was in the hinder part of the ship. Jesus, ang ating Panginoon, nandun sa likod, asleep on a pillow. May bagyo, na puno na halos ng tubig ang bangka, ang Panginoon ay natutulog. Tingnan yung reaction ng mga disciples, almost the same ang ating reaction, mga kapatid. Ang mga disciples ay mga tao din ang katulad natin. Ito, mga kapatid. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Kung ating ipagpatuloy yan, mga kapatid, sa next verse, itong response na nakita ng mga disciples, verse 40. And he said unto them, no? Nirebuke niya yung hangin, then hinarap niya yung mga disciples. He said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Mabuti ang Panginoon dahil before niya tayo sawayin, bigyan niyo muna ng solusyon. Are we not so thankful, man? Mabuti sa ating Panginoon. Ang lahat magsabing, Hear His voice. Hear His voice. One more time. Hear His voice. Hear His voice. Pakinggan natin ang kanyang pangungusap, mga kapatid. Pwede tayong umupo. Marami po ang ingay sa ating paligid, mga kapatid. Kaya marami sa atin na gustong pumunta sa isang tahimik na lugar. May mga panahon, no? Dahil kung hindi tayo mag-iingat, maging ma-overwhelm tayo sa ingay ng paligid. There is that voice of our daily pressure. May ingay din, mga kapatid, sa ating trabaho. May voices, mga kapatid. Gawin mo to. Gawin mo yan. Pagkatapos dito, gawin mo yun. Di ba? No? Iba't ibang boses ang ating naririnig, mga kapatid. Tinuturo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pag-ipag-usap sa ating Panginoon araw-araw. Daily, mga kapatid, when we pray to the Lord daily, kailangan natin download, mga kapatid. Huwag tayong masyadong ma-overload, no? Sa mga araw-araw nating mga task. Nabanggit ko kanina, mga kapatid, na it's alright to be true to the Lord. Kung napagod tayo, sabihin natin sa Panginoon, napagod tayo. Amen. And then the Lord, came with His answer, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, talagang punong-puno ng biyaya ang ating Panginoon. Son, rest is one of my weapons. Ang pagpapahinga daw, mga kapatid, isa sa mga weapon na binigay ng Panginoon. Sometimes we are overwhelmed, mga kapatid, and you know what? The devil wants to tempt us, mga kapatid. Sige, maging fruitful ka, do this. Halos hindi na tayo ganang magpahinga, mga kapatid. Na kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, maging ma-overload tayo. We'll be tired and weary.
At kapag maging tired and weary masyado ang ating katawan, susunod maging pagod din ang ating espiritu. Because the spirit is housed in this physical body. Paano gusto natin mag-worship, mga kapatid? The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So kung gusto natin, mga kapatid, na maibigay yung the best nating worship sa ating Panginoon, be prepared physically, be prepared mentally, be prepared emotionally. It's not spiritually, mga kapatid. The Spirit is house, naka-house. Ito yung container niya, mga kapatid. At kaya nga, marami ngayon, mga kapatid, na depressed, no? Yung depressed, emotional day. Marami yan, mga kapatid, nag-umpisa sa over-fatigue, no? Hallelujah. Praise God. Rest is God's weapon for His people. Binibigay niya, mga kapatid. Even God Himself ay nagpapahinga. Hindi dahil napagod siya, mga kapatid, katulad na. Binigay na ng Panginoon sa atin yung strategy. Right? He worked, and then in the seventh day, kaya sinabi ko kanina, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, you are a winner. Dahil marami ngayon, mga kapatid, nandun sa beach, nandun sa mga swimming pool, dahil mainit, mga kapatid. No? Pero kung mamaya-maya pupunta kayo, mga kapatid, it's okay. No? Pero at least binibigyan mo natin, inuna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Huwag naman, mga kapatid, habang nandito tayo, isip natin, nagtampisa o mga kapatid ko. Hallelujah. Yung iba naman, baliktad. Sinasabi nila, yung mga Kristiyano, ganun mga kapatid na, may mga reason palagi. Pastor, kahit wala ako dyan, ang aking puso nandyan, nagsumasamba sa Panginoon. Ay, mga ganun mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo kung saan kayo uupo, baka maupukan nyo yung kanilang mga puso, mga kapatid. Ay, mga ganun. Sabi ng Bible, you present your body a living sacrifice. Kung gusto talaga natin sasamba sa ating Panginoon, present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. This is your reasonable service. Kaya, we are a winner, mga kapatid. Victorious tayo sa araw na ito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at para din sa ating sarili. You are a winner. You are a winner. We are a winner. We are a winner. Amen. Hallelujah. Lalo na, mga kapatid, may gagawin ang Diyos sa lugar na ito, mga kapatid. The more we become winners and victorious. Amen. Yes, hindi natin sinantabi, mga kapatid, there is a struggle, there is fight, mga kapatid, may challenge sa ating buhay. Minsan, pinahintulutan ng Panginoon pang maging makulay ang ating buhay, mga kapatid. Don't you know, mga kapatid, na ang kahoy daw na palaging tested, hinahangin palagi, mga kapatid, matibay. Dahil nag-spread siya ng kanyang bukat. Ang reaction daw, mga kapatid, ng kahoy, naturally, mag-spread siya ng bukat. Yan daw, mga Kristiyano, palaging matitibay yan. Pero yung easy-easy lang, mga kapatid. Baka isang ihip, mga kapatid, no? Kaya sinabi ng Bible, all things work together for good. Romans chapter 8. To them that love God. Sa bawat isa daw, mga kapatid, na nagmamahal sa Panginoon, ng lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti. Ikabubuti, mga kapatid, hindi yung pangyayari, yun ang mabuti. No, ang resulta ang mabuti. Kasi kapag tinignan natin yung pangyayari, talagang ugly. Ayaw natin, mga kapatid. Ayaw natin yung pagsubok. Ayaw natin na subukin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ayaw natin makarinig ng negative. But in the eyes of God, He said, I will allow this
parang ang result, mga kapatid, ay gagawa para sa ikabubuti. At paglimon natin, mga kapatid, sasabihin natin, kaya pala, pinahintulutan ng Panginoon. Pinagda pala ako ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo, maging ang kaaway, pinahintulot ng ating Panginoon upang mapulfill ang salita ng Panginoon na love your enemy. Praise God. I think there's a story, mga kapatid, na isang tatay na umati ng seminar. Pag uwi niya, nagmamadali siya, mga kapatid, at tinuro doon, mga kapatid. Talagang bless siya sa tinuturo sa seminar. Pagbalik niya, mga kapatid, nagmamadali siya, talagang halos hindi. Tapos pagdating niya, mga kapatid, kinarga niya ang kanyang asawa. Talagang inikot-ikot niya sa bahay, mga kapatid, niyayakot niya, tapos kinakarga niya. Nanibago yung kanyang asawa. Nangyari. Sabi niya, anong natutunan mo sa seminar? Ang sabi niya, love your enemy. O at least, binigay niya, mga kapatid, naman nag-respond siya doon sa pagtuturo. Kinarga niya, mga kapatid, talagang inikot-ikot niya doon sa bahay. Halos kinikilig, mga kapatid, kinikilig yung kanyang asawa, mga kapatid. Karga-karga siya. Amen. We respond to the Word of God. Kalooban ng Diyos na maging doers of the Word tayo, hindi lang hearers of the Word. Ay ng Panginoon ang tagapakinig lang. Gusto natin Panginoon. Why? Because wisdom begins when there is application. Mag-umpisa daw, mga kapatid, ang karunungan kung ating ina-apply ang prinsipyo ng ating Panginoon. Jesus, in this scenario, mga kapatid, ay do you believe that Jesus, He knows everything? So, bakit kaya, alam niya eh, bakit niya pinilit pa yung kanyang mga disciples, come, let's go to the ship. If Jesus, He is God revealed in the flesh, He must have known. Alam niya, mga kapatid, na ibagyo doon sa kalagitnaan ng dagat. Yeah. And so, sabi ng Bible, umalis sila, mga kapatid, at natulog ang ating Panginoon doon sa likuran. May mga ibang mga pastors, mga kapatid, nagsabi, nagtutulog-tulogan lang yata ang Panginoon. I take the scripture, Jesus was sleeping. Natulog siya. Perhaps, pagod siya, mga kapatid. Malalim ang kanyang tulog. May mga tao, mga kapatid, na malalim ang tulog kapag, ang sabi kasi ng Proverbs, the sleep of a laboring man is sweet. Nakikita niyo, mga kapatid, kung pupunta kayo sa palengke, yung malapit na mag-ipit kasi maaga sila magigising eh. I've witnessed, mga kapatid, dahil halos madalas ako sa palengke sa Sister Rose. Maaga sila magising eh. Kapag sunrise na 7 o'clock, yung 8 o minsan mapunta ka ng mga 9 or malapit na mag-close, talagang makikita mo sa kanilang mukha, mga kapatid, na pagod na pagod. Yung iba, kapatid, matakpan na nila, yung iba gano'n agad. Makita yung mga kapatid. Sabi ng Bible, the sleep of a laboring man is sweet. Matamis na, mga kapatid, yung tulong ng isang taong pagod. Hindi kaya, Brother Mike, yung ilan sa atin ngayon, kung kayo nahihirapang matulog dahil hindi napapagod. Dahil walang ginagawa. Forgive us. Marami iniisip, no? So Jesus, sa scenario ito, mga kapatid, sa Mark, the same day, it was miracle after miracle. Pagkatapos ito nagpakain ng ating Panginoon ng thousands by multiplying the bread and fish, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, let us go to the other side. Let us pass over. At habang nandun na sila, mga kapatid, ating Panginoon, nandun sa likod natutulog. And then when Jesus, and there arose a great storm of wind. Mayroong bagyo, mga kapatid, napakalakas ng hangin. And the waves beat into the ship. Hinahampas, mga kapatid, ng alon ang kanilang bangka. Malakas. And then nasabi ng Bible, so that it was now full, na pumapasok na yung tubig doon sa bangka, mga kapatid. So dito, mga kapatid, na pumunta kami, I think, we are privileged, mga kapatid, I think last year or 2 years ago, pumunta kami, mga kapatid, sa El Nido ba yun?
Hindi doon mga kapatid, no? Oh, ang ganda doon. Parang gusto akong bumalik doon, Ma'am Arlene. Parang gusto ko rin ulit mag-travel. Ang ganda doon, mga kapatid. Kaya lang marami kami, mga kapatid. Pero pag may, kasi patawid yun eh, may bangka. Mayroon kang life, of course, mayroon kang life jacket, mga kapatid. Hindi lang, pag may alon, parang halos malalagyan na yung tubig yung bangka, mga kapatid. Meron din kaming experience, mga kapatid. Crusade kami sa Siargao Island, sa Surigao, mga kapatid. Pero tayong work ngayon, mga kapatid, na growing church. Nung nag-start yun, mga kapatid, nag-crusade kami doon, tumawid yung mga gamit, sinakay namin sa bangka, drums, lahat ng instruments, mga kapatid, sinakay namin. Kaya nang kinakabahan ako dahil, of course, wala kaming mga life vest, bakit? Wala. Tapos, mga gamit yan, tapos, tinitingnan ko parang gano'n na lang, mga kapatid. Pag may alon ako, pati kami, hindi ka nahihinga, mga kapatid. Dahil, mga ganun yung bangka. Ganun ba, kapatid? Nung nakarating kami doon sa island na yan, sabi ko, Pacific yan eh, Surigao. Napakalalim, parang maitim, mga kapatid, yung dagat, mga kapatid, sa lugar niya. At merong growing church doon, mga kapatid. Sabi ko, Lord, wag lang magkaroon malakas masyado ng alon. Amen. But, experience, ang ganda doon sa lugar na yun, mga kapatid. Parang binaliktad namin yung kanin, ginawa namin ulam, yung ulam, ginawa namin kanin. Sabihin, sobrang dami yung seafoods, mga kapatid, yung shells talaga. Nagutom kayo, no? Surigao. Sa island na yun, mga kapatid. Jesus, at this very scenario, mga kapatid, may alon na napakalakas at hinahampas yung kanilang bangka. And then, napakalakas na hangin. Jesus was sleeping. Natutulog lang siya, mga kapatid. Yung kanyang mga disciples ay gising lahat. Siguro, kanya-kanyang kuha sila, mga kapatid, ng tapo. Alam niyo, mga kapatid, yung nakapatid. May tapo yun sa bangkay, just in case. Naglilimas. And they awake him, ang sabi ng Bible, they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Panginoon, baliwala lang ba sa'yo? Mamamatay na tayo, Panginoon! Lord, kung sa modern term pa, mga kapatid, Lord, parang, bakit cool ka lang, Panginoon? Bakit cool? Namang lahat sila, mga kapatid, talagang. And please remember, halos marami sa kanila mga batikang mga fishermen. Now, kung kapatid fisherman, mga kapatid, ay naging aligaga, that means hindi basta-basta, mga kapatid. Kung simple lang na hangin, na bagyo, mga kapatid, kaya mga may isda yun eh. But, Peter, James, John, mga kapatid, they are all fishermen. We perished, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. I found out na minsan pahintulutan ng Diyos, ang ating Panginoon, na makasalubong natin ang bagyo sa kalagitnaan upang mas makilala natin siya. Amen. Please remember, before sila umalis, mga kapatid, nakilala nila ang Panginoon na kayang magpakain ng 5,000 sa 5 tinapay at 2 isda. This time, ibang pinakilala ng ating Panginoon. Nakilala niya ako na kaya kayong busugin. This time, I want you to know that even the forces of nature I can control. Ang goal ng ating Panginoon upang iangat ang ating pananampalataya. Every struggle, every challenge, mga kapatid, na pahintulutan ng ating Panginoon, God's goal
for us, mga kapatid, upang lalo maangat ang ating pananampalataya. So every trial, every circumstances, mga kapatid, na ating masalubong, mga kapatid, ang tinitingnan natin, Panginoon, my son, my child, after this, I want your faith to grow. Hallelujah. You will never be the same again. You will know me in a different perspective. Minsan maranasan natin, mga kapatid, na may kasalatan. Doon natin makilala ang ating Panginoon na more than enough. Ang natin masabi, more than enough siya kung sanay tayo palagi, mga kapatid, na hindi natin na-recognize yung enough at saka more than enough. So bawat pagkakataon, mga kapatid, na pahintulutan ng ating Panginoon, it is building our faith. Binibuild up ng Panginoon ating pananampalataya upang lalo natin siyang makilala, mga kapatid. There is one scenario, mga kapatid, the same book sa chapter 6. Dito, mga kapatid, sa ating nabasa, sinamahan sila ng Panginoon. Sa isang scenario, hindi sila sinamahan ng Panginoon. So sa una, mga kapatid, pakiramdam nila, nandun ang Panginoon. Pangalawa, ay bagyo. Wala ang Panginoon. It's a different story. Sa chapter 6, the same book, mga kapatid, 45, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida. Specific word ang kanilang pupuntahan, place ang kanilang pupuntahan. And he sent away the people, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. So naiwan natin Panginoon pang manalangin. And the rest of the story, ganun din, mga kapatid, bumagyo. Lakas, mga kapatid. Pero kakaiba dito dahil ang sabi ng Bible, he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, probably mga 3 o'clock, madaling araw. So, wala silang tulog, mga kapatid. No? Magdamag sila halos nagsagwan, o kaya kung meron silang layag, mga kapatid, na paano mo i-arrange, mga kapatid, kahit master ka, mga kapatid, kung bagyo, no? Kaya sabi ng Bible, it's the fourth watch of the night. So ang first watch kasi 6 to 9, second is 9 to 12, third is 12 to 3, fourth watch is 3 to 6 sunrise. So most probably, madaling araw, alas 3, mga kapatid. And then, but when they saw him walking up, okay, he cometh unto them. Pumunta ang ating Panginoon sa kanila, walking upon the sea, lumalakad. They supposed it had been a spirit and cried out, for they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them, and he said unto them, be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up into them, into the ship, and the wind ceased. The same, mga kapatid, ang nangyari. Nung pumunta ng ating Panginoon doon sa bangka, tumigil ang bagyo. Humipil, mga kapatid, ang alon. So, different scenario, mga kapatid. Same book, dalawang account na record ni Apostle Mark, mga kapatid, disciple Mark. Pinapakita, ang una, kasama nila physical ang Panginoon. Pangalawa, hindi na kasama physical ang ating Panginoon. But the same, almost the same story, mga kapatid, na kapag nandyan ang Panginoon, kaya niya, mga kapatid, na patigilin anumang unos, anumang bagyo, mga kapatid, anumang challenges. When Jesus is there, everything will be alright! Are you hearing me? When Jesus is there, everything will be alright! In this pandemic, when Jesus is there, everything will be alright! Maraming trouble ngayon, mga kapatid. Maraming mga affected emotionally. But I would say, when Jesus is there, everything will be alright. Pwede ba itaas man natin ating mga kamay sa Panginoon? Shall we love the Lord and bless Him? Hallelujah! Hallelujah! Yes, I'm speaking to you in the Spirit. Alam ng Panginoon ang challenges na yung hinaharap, kapatid. But when Jesus is there,
wind. Hinahampas ng alon, mga kapatid, ng kanilang sasakyan. Jesus spoke the word and said, "Peace, be still." Hindi man ganang malaki, mga kapatid, ang bangka, pero hindi kayang palubugin ng bagyo ang bangka. Just a small ship, but Jesus was there. Alam natin, mga kapatid, ang story ng Titanic. It was built April 15, 1912. Sa kanyang unang tinatawag na maiden voyage, mga kapatid. Ang architect ay si Thomas Andrews. Yun yung architect, nag-design, nag-draw, mga kapatid, ng Titanic. Ang kapitan si Edward Smith. Yun ang captain of the ship. We know the story. Sa kanyang unang pagbiyahe pala, mga kapatid, sinabi na even God Himself cannot sink the ship. Napakalaki. Wala mang bagyo, pastor. Walang contrary wind. There was no storm. Everything was so calm. Hundreds of lives perished in the sea. Kung ang paglalakbay natin, mga kapatid, hindi natin pwedeng itayo sa karunungan ng tao. Napakakalmante ang paligid, mga kapatid, napakaganda. They are even enjoying doon, mga kapatid. It was a cruise ship. They enjoyed. Maraming mga millionaires na nandun, mga kapatid. They enjoyed. Wala silang nakita, mga kapatid, na threat sa panahon. But they perished doon sa malamig na karagatan ng Atlantic, mga kapatid. Compared to this small ship, may bagyo. They were beaten with the waves, mga kapatid. Pero ang malaking difference, Jesus was there. Oh, hallelujah, hallelujah. Doesn't matter, mga kapatid, kung malaki mang masyadong barko ang ating dinadala spiritual o sinasakyan, or maliit, as long na kasama natin ang ating Panginoon. Magara man, mga kapatid, kung tingnan o hindi magara, mga kapatid, na sasakyan, as long na kasama natin ating Panginoon. There was a true story, mga kapatid, isang Christian mother, meron siyang anak na pasaway, babae, mga kapatid, no? Napabarkada, yung youth days, palagi nagpapray, mga kapatid, yung kanyang nanay. Sabi na, I supposed to have said it last Sunday sa Mother's Day, mga kapatid. Anyway, pahabol ko, mga kapatid. Prayerful mother, pinag-pray niya kanyang anak, kabarkada. To the point na sumobra sa limit yung kanyang anak na babae. Pasaway na talaga, mga kapatid, very opposing sa kanyang nanay. Pabigat na siya, mga kapatid. At marami siya sinasabi, I don't believe mother in prayer. One day, mga kapatid, kasama niya ang kanyang mga barkada. At ang sabi niya, mayroon silang pick-up truck, mga kapatid, na kasi may business sila, mga kapatid, na yung mga itlog. Nag-deliver sila ng itlog ng mga manok. Sabi niya sa kanyang mama, ilamin ko muna yung pick-up truck. Kasama ko yung aking mga barkada. Hindi nila inalis, mga kapatid, sa US kasi may mga wagon, may mayroong inihila. Doon nilalagay yung mga karga. Hindi na inalis, mga kapatid. Yung nanay, dahil nasaktan, dahil alam niya yung pag-umuha na naman eh. Sabi niya, my daughter, sabi niya, please, habang siya humingiyak, please take Jesus with you. Na, pwede bang isama mo si Jesus?
Amen. Sumagot yung anak, this is a true story mga kapatid. Sumagot yung kabalang, sabi niya, Mama, we are so full here. Puno na kami dito. Kung isama namin si Jesus, masikip na masyado. Sa likod na lang siya. And then, umalis. Umiyak yung nanay. Just a few blocks away. Turok yung kanilang pick-up mga kapatid. Ang kinakagulat din ito, walang ni isang itlog na nabasag sa likod. Lahat sila mga kapatid, patay. Ang kinagulat sa lahat na tumingin mga kapatid, walang ni isang itlog na basag. Pinatunayan ng Diyos yung kanya sinabi, doon na lang siya sa likod. When Jesus is there, everything will be alright. For a minute, shall we just lift our hands to God? Amen. Sa ating paglalakbay mga kapatid. There are times maybe na umaalis tayo mga kapatid. Kailangan natin umalis. Blessed self that we will go out and we will come in. But please mga kapatid, with the help of God, sa kanyang salita, we will see to it na kasama natin palagi ang ating Panginoon. The reason why one of the titles na binigay ng Panginoon sa kanya is Emmanuel. Emmanuel means God with us. Gusto talaga ng Panginoon na samahan tayo palagi mga kapatid. I will be with you. I will be in you. I will go with you. Jesus, I pray for this revelation, for this truth. Let it be carved in our hearts. Let this truth, oh God, sa aming paglalakbay sa mundong ito, Panginoon, there is danger, O God, surrounding us. May mga gulo na ngayon, Panginoon, maging sa Middle East, Panginoon, na nag-umpisa ang gulo, Lord God, sa mga sandali ito, God. We don't know the future. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, Panginoon. But Lord, we pray right now, we want to make sure, O God, that you are with us. That you are with us, O God. You are in us. Your Spirit is inside of us. Hallelujah, hallelujah. Hear the prayers of your people, O God. Hear the cry of your people, O God. Hallelujah. Ayaw namin, Panginoon, na aalis lamang, Panginoon, magpapatuloy sa aming paglalakbay. Na hindi namin certain na kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Be with us in our family. Be with us, Lord God, maging sa aming trabaho, Panginoon. Be with us sa aming mga plano, Panginoon. Be with us, O Diyos, in every area, in every sphere of our lives. Be with us. Hallelujah, hallelujah. Forgive us, Lord, forgive us. We know right now, O God, kung bakit minsan nabibigatan kami, Panginoon, dahil hindi ka namin nakasama, Lord. You have your word. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. For my yoke is easy and my burden is light. Kung minsan nabibigatan kami, Panginoon, sa daladala naming pamatok, Lord. Dahil sa kabila, Panginoon, hindi ka namin isinama sa aming paglalakbay. Forgive us, O God. We want to realign ourselves. We want to reorient ourselves, O God. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Ayaw namin hahakbang pa, Panginoon, on our own. We want to make our steps together with you, God.
Kasama ka, Panginoon. Hallelujah. I feel the presence of the Lord right here in this very hour. I encourage you, mga kapatid, maging sa ating buhay, sa pamilya, mga kapatid, we want Jesus to be in our ship. Hallelujah. We want Jesus to be on board. We want Him to be on board. We want Jesus to be in our ship. Hallelujah. Mayroon mang bagyong ating masalubong, mga kapatid. Mayroon mang challenges na ating masalubong. Many kinds of storms. Storms of life. Storms, marriage. Storms in the family. Storms in your work. Storm maybe sa ating mga co-workers, mga kapatid. But as long as Jesus is in the ship, hear this, your ship is unsinkable. Do you hear me in your spirit? As long as Jesus is in your ship is unsinkable. Hindi kayang palubugin, mga kapatid, ang bangka na iyong sinasakyan. Hallelujah. You can walk above the storm. You can have your voyage even in the storm. Here Jesus will say, peace be still. Peace be still. Peace be still. I can hear in the spirit, mga kapatid. Kailangan marinig natin ito ngayon, mga kapatid. Maraming ngayon na ingay sa ating paligid. Maraming pamilya ngayon, they are torn. Maraming pakiramdam ngayon, mga kapatid, as if they are troubled in every side. They need to hear these words. Peace, be still. Hangin, tumigil ka. Alon, umipil ka. Be still. Be still. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the earth. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are King over
Lord, hallelujah, you can live peaceably even in the midst of the storm. You can experience peace, be still even in the midst of the storm. Yes, Lord. I will soar with you. I will soar with you above every storm. In my struggle, Lord, in my family situation, God, peace be still. Hallelujah. In my problems, oh God, hallelujah. Peace be still. I can experience your peace, oh God. Come on, hallelujah. Get Jesus on board, hallelujah. Let the presence of the Lord Jesus Christ be on board in your ship. Come on, hallelujah. Don't go any farther without making assurance of the presence of the Most High God. God, ayaw ko lumayo pa, Panginoon. Ayaw ko magpatuloy pa sa aking paglalakbay, Panginoon, without knowing that your presence is there, oh God. We don't want to boast in this life journey, God. Ayaw namin mag-boast, Panginoon, like what the designer of Titanic, Lord, boasted. But we want you to be on board. Hallelujah. We want to humble ourselves, oh God. Hallelujah. Oh God, Jesus, we need you. Come on, hallelujah. Jesus, talk to the Lord. Hallelujah. Begin to pray right here, right now, hallelujah. In the name of the Lord Jesus, hallelujah. In the name of Jesus. Kung wala man tayong naranasan ngayon, mga kapatid, na struggle, just spend your prayer. Hindi natin alam ang nasa unahan, mga kapatid. Your prayers will carry you. Your prayers today will carry you through. Kayan ka ng iyong mga pananalangin, kapatid, na iyong ilalangin ngayon. Invest time to pray to the Lord. Invest your time to pray to the Lord. Deposit your prayers to the Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hindi namin alam ang kinabukasan ng Panginoon. No one knows, oh God, but God, hold us. Panghawakan mo kami, Panginoon. Hold us in the palm of your hand, oh God. As we give ourselves to you, Lord Jesus. As we come in prayer, O Lord, today. Bless you, Jesus. Oh, Father, you are King over. And I will be still to know you are God. When the oceans rise and thunders roll,
Let me challenge somebody right now. Kahit nasa kalagitnaan ka, kapatid, ng bagyo, Maybe you are in the midst of the storm. hindi lang alam na yung katabi ngayon. Hindi lang alam ng nasa harap. Only God knows it. I'm speaking to somebody right now. But hear this. If you can praise the Lord, if you can just worship God in the midst of the storm. Worship attracts the presence of God. Worship attracts Jesus. Worship invites the presence of the Lord into your ship. Come on, hear this. Ano man ating kalagayan, mga kapatid? Where the spirit of worship, where the spirit of praise. Because praise and worship invites the presence of Jesus. Invites the presence of the Most High God. Hallelujah. Begin to worship Him. Begin to open up your mouth. Begin to worship Him. It attracts angels. It attracts the presence of the Most High God with the moment in you. Give it all to the Lord. I worship you. I bless you. I give you praise. You are worthy. In my struggle, in my problems, I worship you. I give you all. I give you praise. I give you all. That's it. That's it. Come on, all over this place, everybody, come on, let's just attract the presence of God, hallelujah. Come on. There is a law of attraction in the spirit. There is a law of attraction in the spirit. When you open up, when you worship the Lord, hallelujah. Even in the storm, you can invite Him. You can tell the Lord, God, on board, God, get on board.